parang bahag ang bunto, tapos parang walang sariling disposisyon, mabilis siyang maniwala sa mga tao sa paligid niya, like sa friends niya or sa pamilya niya, ganyan. And yun yung sinusubukan niyang baguhin, mga kapiksi. Kaya nga sabi niya, kasi for some of you, pwedeng medyo may pagka-immature din itong person na to, no? Kaya nga sabi ko, wala siyang sariling disposition sa buhay. Pero yun yung sinusubukan niyang baguhin, guys, no? Kaya nga sabi niya, I am becoming a better person para mas maging karapat-dapat siya sa'yo. Itong person mo, nagdadasal ito tuwing gabi, no? Kasi gusto niya, wini-wish niya na magkabati kayo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I am becoming a better person. Wow. Meron tayong I am afraid to contact you. And meron din tayong I want to tell you how I feel. So, dito guys, pwedeng hiwalay na kayo nitong person nyo, separated, pwedeng no contact, ghosted, mga kapiksi. Pwedeng kayo pa rin ng person mo, pero parang hindi na kayo masyadong nag-uusap, guys. Meron kayong disconnect, in short, ng person mo. Probably dahil sa mga bagay na hindi magandang nagawa niya, mga shortcomings ng person mo, pero sinabi naman niya, I am becoming a better person. So, sinusubukan niyang magbago, para maging better siya, mga kapiksi. Siguro para maging karapat-dapat siya para sa'yo, maging karapat-dapat siya bilang partner mo, mga kapiksi. Pero sinusubukan niyang magbago for the better, guys. Okay? Pero hindi nila gusto nila kayong kontakin, gusto niyang sabihin kung ano yung totoong nararamdaman niya sa inyo, pero natatakot sila at the same time. Probably because hindi sila ready kung ano yung magiging reaction mo towards them. Baka iniisip nila na galit ka pa sa kanila, baka iniisip nila na ayaw mo na sa kanila, baka iniisip nila na i-reject mo sila ulit, ganyan, or kung ano lang yung mga hindi magagandang sabihin nila sa inyo. Sometimes ganun yung fear of rejection, fear of kung ano yung magiging reaction nyo sa kanila, that's what's holding them back, mga kapiksi. Kaya hindi sila nagpaparamdam at hindi sila kumukontak sa inyo, guys. Pero with all honesty, no, gusto talaga nilang sabihin sa inyo kung ano yung totoo nilang nararamdaman, kung ano man yun. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe nila sa inyo. Dito naman guys, tingnan natin yung feelings, yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas, guys. So, una, meron tayong unsure, hindi sigurado, no? Feeling ko yung person mo, hindi siya sigurado kasi nga, hindi siya sigurado kung ano magiging reaction mo sa kanila. And then, meron tayong receptive. Kayo naman, parang feeling ko, ready naman kayo na tanggapin sila if ever na kumontak ulit sila sa inyo, or pwedeng unsure din kayo, mga kapiksi. Pero parang nandun naman yung willing to forgive, mga kapiksi, kung sila man yung nagkasala, okay? Parang ready naman kayo, pero sila, hindi sila sure na ready kayo, guys, okay? And powerless, no? Parang they feel so weak, or baka kayo din, no? Parang you feel so weak pagdating sa kanila, na parang andali-dali lang mauto. Sorry for the word. Parang andali-daling ma-convince, ganyan, pag konting keme lang, madaling magpatawad, or madaling, and wala namang problema doon, guys, no? I mean, it's not being powerless for me, but it's just being compassionate and
um, becoming the bigger person, 'di ba? Kumbaga kung ikaw yung nakakaintindi, 'di ba? Hindi naman pwedeng habang buhay na lang mabuhay yung galit sa puso mo, 'di ba? Pangit din naman 'yon kasi kayo din naman yung magsa-suffer. Kung nagsusorry naman yung pagpapatawad hindi naman yung sign of weakness. Sign 'yon na strong ka and ready ka to forgive them despite ng ginawa nila sa inyong mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Etong unsure guys, no? Parang feeling ko sila din. Both of you, no? Hindi kayo sure. Hindi sila sure. Kaya kayo may disconnect, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below. Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin tong cards guys. Tingnan natin yung feelings nila sa inyo. So, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong March, no, meron tayong promo. Magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal guys sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, dito guys, Aquarius kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung love energy natin or feelings energy. Meron tayong energy ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. For some of you, pwedeng yan yung mga zodiac signs ng inyong partner or specific person. So, dito guys, nakikita natin na yung person mo, yung nagawa niyang kasalanan is parang bad influence, no? So, pwedeng naka-influence sa kanya yung mga kaibigan niya, yung pamilya niya, ganyan. Kaya tsaka parang ano siya, bahag ang buntot, no? Parang meron siyang ganong klaseng, parang nagtatago sa palda ng nanay, ganyan. Parang bahag ang buntot, tapos parang walang sariling disposisyon. Mabilis siyang maniwala sa mga tao sa paligid niya, like sa friends niya or sa pamilya niya, ganyan. And yun yung sinusubukan niyang baguhin mga kapiksi. Kaya nga sabi niya, kasi for some of you pwedeng medyo may pagka-immature din itong person na to, no? Kaya nga sabi ko wala siyang sariling disposition sa buhay. Pero yun yung sinusubukan niyang baguhin guys, no? Kaya nga sabi niya, I am becoming a better person para mas maging karapat dapat siya sa'yo. Itong person mo nagdadasal ito tuwing gabi, no? Kasi gusto niya, wini-wish niya na magkabati kayo, and wini-wish niya na sana kung ano yung nararamdaman niya sa'yo is ganun pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. So if ever man na mahal ka pa nitong person na to mga kapiksi, wini-wish niya na sana ganun pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. And itong person na to talagang nararamdaman natin yung kanyang mga regrets, yung kanyang mga pagsisisi dito, and willing siya na magsimula ulit kayo if in case na bibigyan mo siya ng chance na magsimula ulit kayo. If bibigyan mo siya ng another chance na maging kayo ulit, parang willing itong person na to na magsimula sa mababa or sa hirap, ganyan. Kahit pahirapan mo siya, willing siya na gawin yun para patunayan sa'yo kung ano yung totoo niyang nararamdaman sa iyo mga kapiksi. And by that time, nabigyan mo siya ng chance, yung hindi niya nagawa sa'yo mga kapiksi, yung mga hindi niya nagawa sa'yo before, gagawin na niya sa susunod guys. Okay? So, meron tayong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius.
Ayan o. So, etong person mo guys, parang umiikot, nababaliktad yung sitwasyon nyo. So, kung dati guys, parang ikaw yung habol ng habol sa kanya, dati ikaw yung isip ng isip sa kanya, dati ikaw yung baliw na baliw sa pag-iisip dito sa person mo, ngayon baliktad na yung story mga kapiksi. Siya na yung habol ng habol sa'yo, siya na yung chase ng chase sa inyo, siya na yung stalk ng stalk sa inyo guys, no? Kung let's say for example, no, contact kayo nitong person mo, nagtatanong ito, nag-i-stalk siya, tinitingnan niya yung profile mo sa social media, o kaya naman gumagamit siya ng ibang account, ganyan, pang spy, o kaya naman nagtatanong siya sa mga friends mo or kakilala mo kung kumusta ka na, ganyan. And actually gusto din malaman ng person mo kung masaya ka ba or malungkot ka ba na nawala siya sa buhay mo. Yun yung gusto niyang malaman, mga kapiksi. This person will come in slowly guys, no? Feeling ko parang natotorpe. And ito nga guys, no, kasi yung feeling na unsure, ito yung kinatatakutan talaga ng person mo guys. Unsure, no? Unsure. Kumbaga parang nag-uurong sulong ito Kaya ang tagal-tagal ng manifestation nyo guys. Kasi parang kayo din, unsure kayo kung tatanggapin nyo sila or hindi. Sometimes okay kayo sa kanila. Sometimes nagagalit kayo sa kanila. Sa isip nyo ha. Sometimes namimiss nyo sila, gusto nyo silang pabalikan, and then sometimes naman sa isip nyo, tinataboy nyo sila. So your thoughts are being transmitted to them, kaya sila ganun din, likewise, ganun din yung nararamdaman nila. Minsan gusto nilang lumapit sa'yo, mag-sorry sa inyo, pero minsan nagdadalawang isip sila kasi baka magalit kayo sa kanila. So they're picking up your energy mga kapiksi, your thoughts are being transmitted to them. Kaya nag-uurong sulong. So kung kayo ay nag-uurong sulong guys, ganun din sila. Nag-uurong sulong din sila sa inyo mga kapiksi. So you have to make up your mind. Syempre ano lang yan no guys, kung posible pa kayong na magkabalikan, no, mga wala pang partners, okay lang yan. Pero if you feel like na imposible na kasi may partner na yung mga person nyo, let them go guys, para maging masaya na rin kayo mga kapiksi, kasi makakasira pa kayo ng ng nananahimik na relasyon, di ba? So let them go mga kapiksi, at least no, para sa akin, para walang parang walang, hindi tayo makasakit ng ibang tao guys. Alright? So yeah, comment down below mga kapiksi, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to, sa energy na to. And meron tayong mga relationship subliminal guys. Ito yung playlist talagay natin dito. Pakinggan nyo para talaga maging ma-okay yung mga relasyon nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.